Bago ang lahat, si Anthony Davis busy ngayong kakaprank ng mga NBA player at other sports personality. Pero behind the scene, gumagawa na di umano si AD ng paraan para makaalis ng Wizards. Bukod sa gustong pumunta ni Anthony Davis sa isang contender na team, eligible na rin kasi siya sa contract extension dahil nasa ikalawang taon na siya ng contract galing pa sa LA. Kapag pumirma siya, maboboid yung player option niya next year. At magiging common kay Anthony Davis na pumirma ng kontrata every other year hanggang mag-retire siya. Ang Wizards may sapat na cap space para mapapirma si Anthony Davis, pero yung mga fans ngayon ng Wizards sinusuka na si AD. Meron nga ako nabasa na sa mga forum ngayon na wag nang papirmahin si Anthony Davis at ipamigay na sa ibang team dahil ayaw maglaro sa kanila. Pero hindi gagawin ng Wizards ngayon yun. Marami kasi mga player or star player ang nasa trade market na mas mataas ang value kay Anthony Davis ngayon. Kasama din doon, iniintay ng Wizards yung next year na deadline na baka sakaling tumaas pa ang value ni AD at makabawi sila. Sa August, pwede nang pumirma ulit ng kontrata si Anthony Davis. Simula yon ng 2 buwan na dead silence ang off-season. Halos walang nangyayari doon until mid-September. Andun na kasi na hindi nasunod ang gusto ni Rich Paul at ni AD na matrade siya sa isang contender na team. Based pa kay AD, sinabi niya publicly parang walang plano ang Wizards. Kahit nasa kanila pa ang number 1 pick ngayong taon. Dahil si Trae Young, kaya niya gusto rin pumunta ng Wizards dahil sa contract extension. Naka-player option si Trae Young ngayon. Pwede siyang umalis ng Wizards kapag hindi nagkasundo sa kontrata. Kaya din siguro nasabi ni AD na walang plano. Ang pwede kasing i-offer kay Trae Young 120 sa loob ng 3 taon. Mas mababa sa kontrata niya nung nakaraan. At yung 120 na yon, ganung value din ang nawala sa kanya nung hindi siya nasama sa All-NBA team. Halos value to ni Brandon Ingram na nagpababa din ng kontrata. At mahigit nasa 200 million ang mawawala dito kay Trae Young kung sakaling pumirma siya ng 120. Kaya hindi ganun kadali ang sitwasyon niya. Sa technicality, kung si Trae Young ay mag-decline, siya ang magiging biggest free agent. Pero andun ang dilema kung may team na kukuha sa kanya at magbabayad ng malaking kontrata. Ang Wizards lang din ang may leverage na mag-offer sa kanya ng kontrata. Ang isang dilema pa doon, kung sakaling mag-decline si Trae Young ng $49 million at hindi niya nakuha ang ganong value ulit, malaking pera ulit ang mawawala kay Trae Young. Para siyang na Dennis Schroeder. Parang mas malala pa kay Dennis Schroeder yung mangyayari sa kanya kung sakali. Dahil nga nasa mahigit 200 million value na pera na ang nawala sa kanya. Kaya si AD hesitant na magstay din sa Wizards. Bukod pa sa mga star player na nasa trade rumors, isa pa kasing pwedeng makalaban ni AD si Joel Embiid. Meron na rin di umanong chance na bitawan siya ng Philadelphia at pumasok na sa Maxey at Edgecombe era. Mahirap ding i-trade si Embiid dahil sa 57 to 67 million until 2029 na meron pa siyang issue ng injury. Si Kyrie naman nasa trade block na rin na kinukunik sa Lakers. Sinabi na ng ibang mga insider malabong kunin ng Lakers si Kyrie dahil sa timeline ni Luka. Hindi na rin kasi papasok si Kyrie dun. Magiging 28 years old na si Luka next season. Si Kyrie naman going 35 years old na next season. Meron pa siyang 2 to 3 good years. Disclaimer, hindi pa alam kung bibitawan talaga ng Dallas si Kyrie. So ngayon pa lang ginagawa na siya ng market kasi ganun ang business ng NBA. Nagsimula kasi yun dahil sa report kay Anthony Edwards na pinupush niya ang Minnesota na makuha si Kyrie mula Dallas. Minsan na lang mag-request yun na malamang pagbigyan ng team. Dahil nagkaroon ng possibility na makuha ng Minnesota itong si Kyrie mula Dallas, sumama na ang team gaya ng Cavaliers at yung Detroit na baka kakagat din katulad kay Kawhi. Ang isa namang pinupush doon ng ibang mga insider, kunin ng Miami si Kyrie mula Dallas dahil sa open court at half court style nitong si Kyrie. Nababagay din sa bagong style ng Miami. Actually, hindi rumors yun eh. Pinupush lang ng mga insider na kunin ng Miami itong si Kyrie dahil matagal na sila naghahanap ng isang star player. Kaso nga lang ang Miami wala pa rin kadala-dala. Nag-iintay pa rin kay Giannis na baka mamuti na naman ang mata at makalusot na naman sa kanila yung mga star player na gusto nilang makuha or dapat nilang makuha.
Hanggang ngayon, nag-iintay pa rin ang Miami dito sa desisyon ni Giannis kung magpapatrade. Pero sabi nga ng apo ng mamay, gapusod daw yung kay Giannis kaya siguro gusto makuha ni Pat Riley.